Ang lalaki ay may hawak na isang banal na pana, kaso ang mga palaso niya ay walang dulo at sa kabila nito ay taglay ng mga ito ang napakalakas na kapangyarihan at kayang baguhin ang anyo ng lupa at magligtas ng napakaraming buhay ng sibilyan. Ngayon siya ay tinatadyakan lamang ng isang bata. Bagaman naistorbo si Millie sa kanyang pagkakaidlip at hindi siya nagagalit dahil simple lang ang layunin ng bata dahil sa narinig niya na sasali si Millie sa isang paligsahan ng martial arts sa Aureatia, isang lugar na puno na ng mga malalakas na mandirigma at nagdududa ang bata na mananalo si Millie, ngunit parang batang nakikipagtalo si Millie na naniniwala sa sarili niyang lakas. Kapag nanalo siya ay makakakuha siya ng maraming gintong barya na magagamit niya upang ayusin ang mga nasirang bahay sa kanilang nayon. Simula nang matalo ang hari ng mga demonyo ay maraming banta pa rin ang kinakaharap ng mundo, kaya't nag-organisa ang Aureatia ng paligsahan upang makahanap ng isang bayani na magdadala ng kapayapaan. Habang magsasalita na muli ang bata at naramdaman ni Millie na may paparating na bagyo at sinabi niyang umuwi na ito, makalipas ang ilang sandali ay bumuhos ang malakas na ulan na nagbabantang gumawa ng baha sa nayon, ibinunot ni Millie ang kanyang pana at inilihis ang baha. Matapos nagampanan ang kanyang tungkulin at sa wakas ay nakapagpahinga na si Millie, pagkagising niya ay nakita niyang muli ang bata at malapit nang mamatay ang kaibigan nitong si Elie at nais siyang makita sa huling pagkakataon, nais niyang tumayo sa balikat ni Millie at pagmasdan ang mga bituin. Hindi lang siya pumayag kundi inakyat din niya ang mga kaibigan nito sa langit, lumikha ng isang sandali ng kaligayahan kaso ito pala ay isang panaginip lang. Natuklasan ng bata mula sa kanyang ama na ang mga taga-nayon mismo ang humiling na sumali si Millie sa paligsahan, sapagkat hindi pa siya umaalis kailanman upang tiyakin ang kanilang kaligtasan at kahit pakaraniwang mahilig maglakbay ang mga giant. 8 taon na ang nakalilipas ay muntik nang masakop ng hukbo ng hari ng mga demonyo ang kanilang nayon. Si Millie ang araw-araw na tumayo sa burol upang harapin sila at kahit hindi siya nagpaputok ng palaso, sapat na ang kanyang presensya upang takutin sila. Ngayon ay nauunawaan na ng bata kung gaano kalakas si Millie at ang mga bulalakaw sa langit ay mga palaso niya na nakatutok sa mga bituin, bagaman palaging kaunti ang sablay niya ay naniniwala siyang isang araw ay tatamaan niya rin, dahil kaya niyang tanawin ang likod ng abot tanaw at bihasa siya sa pagpana. Samantala sa lungsod ng Togi ay seryoso ang ekspresyon ni Kuro at kahit may mga tao sa paligid, alam niyang tinutugis siya ng mga tauhan ng lumang kaharian at ang kanyang lumilipad na taga-subaybay na si Kan-e ay nakadetect ng 13 taga-subaybay, ngunit pakiramdam ni Kuro ay 14 ang naruroon ay 5 sa mga ito ay mas malalim ang pagtatago. Inaktibo niya ang kanyang mga kakayahan at palihim na pinuksa ang mga taga-subaybay at pagkatapos nito, bumalik si Kan-e sa kanyang kasuotan at bagamat hindi siya nakita ay nananatiling maingat si Kuro kahit nasa eskinita. Dahil ramdam niyang humihina na ang kanyang paningin baka maging kasing karaniwan na lang ng iba. Sa dulo ng eskinita, may karwahe na naghihintay at naroon si General Elia at ito ang ika-17 general ng Aureatia at upang imbitahan si Kuro sa martial arts tournament sa Aureatia, ngunit napansin ni Kuro ang isang kakaiba sa bubong ng karwahe at nagduda kung bakit personal pa siyang sinusundo ng isang general. Ipinaliwanag ni Elia na isa itong patunay ng kanyang halaga at alam nilang hindi nila kayang iwasan ang lahat ng checkpoint sa daan, kaya't kailangan ng dagdag na pag-iingat at matapos nilang makalabas ng lungsod ay alam ni Kuro na hindi pa rin natatapos ang panganib, dahil papasok na sila sa teritoryo ni Worm. Handa na siya sa labanan at inaasahan ang pag-atake ni Worm at nang biglang may lumitaw mula sa itaas ng karwahe. Laking gulat niya nang makilala itong si Willow Sword Sojiro na alam rin ang isa pang kahinaan ni Worm. Kailangan ng Aureatia ang malalakas na mandirigmang tulad ni Sojiro at matatalinong isipan gaya ni Kuro. Napagtanto ni Kuro ang determinasyon ng Aureatia sa pagpili ng nag-iisang bayani, pinagsasama ang lahat ng kalaban at ginagamit ang pangalan ng Reyna upang alisin ang mga hadlang bilang patunay. Pagdating ni Kuro sa Aureatia ay may 38 araw na lang bago dumating ang kapahamakan. Ngayong araw ay si Shirok ang inatasan na magsagawa ng senses sa mga kalapit na lugar at napadpad siya sa isang mansyon sa kabundukan. Sa looban isang batang babae na nagngangalang Linares ang abala sa pag-aayos ng mga halaman. Napansin niyang tila may sugat si Shirok kaya inimbitahan niya ito sa loob upang gamutin ang sugat. Pakiramdam niya ay may pananagutan siya dahil maaaring spike ng mga rosas niya ang dahilan nito. Sa loob ay madilim ang silid at matapos ang mabilisang pagbibenda at nagtimpla ng tsaa si Linares dahil wala silang kasambahay,
Sila lang ng kanyang ama ang nakatira doon at nang malaman niyang bumalik si Shirok matapos matalo ang tunay na hari ng mga demonyo. Nakaramdam si Linares ng koneksyon sa kanya at sapagkat marami rin siyang nawala dahil sa parehong hari ng mga demonyo, at ang tanging natira na lamang sa kanya ay ang bahay at ang ama niya, dahil sa kuryosidad ay tinanong ni Shirok kung sino ang ama niya at laking gulat niya nang malamang ito ay si Rehart, dating pinuno ng grupong Panic na Obsidian Eyes. Nahumaling si Shirok kay Linares kaya hindi na niya masyadong inisip ang revelasyong iyon at nang malaman ni Linares na nagsasagawa ng talaan ang mga maharlika, humiling siya kay Shirok na may padala ang isang liham sa kanila para sa kanya at nang tanungin kung maaari pa silang magkita muli, binanggit ni Linares na posible ito at inamin niyang malungkot ang mamuhay mag-isa bilang isang babae. Naipadala ni Shirok ang liham sa ika-13 general ng Aureatia na si Eno, na agad nakabasa ng pagkakakilanlan ni Linares mula sa pagsulat at gayunpaman ang blankong papel lang ang nilalaman ng sulat ngunit alam ni Eno na hindi nagsisinungaling si Shirok, kahit pa matagal nang nalilipol ang Obsidian Eyes. Biglang binanggit ni Eno ang tungkol sa mga panauhing mula sa ibang mundo na nagdala ng maraming kaalaman, kabilang ang epidemiolohiya na nagsasabing ang mga sakit ay dulot ng maliliit at hindi nakikitang organismo, at konektado ito sa mga katangian ng vampira. May chismis na si Rehart ng Obsidian Eyes ay isang vampira na ang totoong kalikasan ay may kinalaman sa mga pathogen sa dugo, na nakakahawa sa pamamagitan ng sugat o laway at ginagawang masunurin na alipin ang mga nahahawahan. Hindi makapaniwala si Shirok, pero sinabi ni Eno na nasuri na niya ang dugo nito at kumpirmadong nahawahan na siya, kaya't napilitan siyang sumunod sa utos ng pinagmulan ng kanyang impeksyon at hindi makapaniwala si Shirok na maisahan siya ni Linares. At bagaman hindi rin tiyak ni Eno na parehong banta sa sangkatauhan sina Rehart at Linares. Pinangunahan ni Shirok ang isang malaking puwersa upang lipulin ang Obsidian Eyes at nasaksihan niya ang pagliyab ng mansyon sa harapan niya, gayunpaman si Linares pa rin ang nasa isip niya at makalipas ang ilang sandali, may natagpo ang 2 sunog na bangkay sa isang silid. Upang maaliw si Shirok ay sinabi ni Eno na ang pag-ibig ay pinakamaganda sa simula ngunit bihirang magtagal. Bigla na lamang namatay ang bantay sa tarangkahan at nakaramdam ng panganib si Eno at nagtangkang magsilong kaso tinamaan pa rin ng patalim sa hita. Napagtanto ni Shirok na buhay pa si Linares at sumigaw na hiniling na lumabas siya at di nagtagal, lumitaw si Linares mula sa dilim at itinutulak si Rehart at habang nadismaya na si Shirok mismo ang nagdala ng pagsalakay laban sa kanila, dahil alam nilang pareho silang vampira na agad iniutos ni Eno na barilin sila. Ngunit bigla na lang naglaban-laban ang mga sundalo kontrolado na pala sila ni Linares, hindi makapaniwala si Eno dahil wala namang pisikal na contact kaso agad niyang napagtanto na sa hangin pala na ipasa ang virus ni Linares. Isa-isang napatay ang kanyang mga sundalo at naisip ni Shirok na si Linares ang tunay na pinuno ng Obsidian Eyes, pero itinanggi ito ni Linares at hindi niya gustong gamitin ng mali ang pangalan ng kanyang ama at si Rehart pa rin ang tunay na leader ng Obsidian Eyes at ito ay hindi pa nagtatapos, ang organisasyong ito ang siyang mangunguna sa hinaharap at malinaw na buhay pa ito. Nais ni Linares na irekomende sila ni Eno sa paligsahan ng martial arts ng kaharian, upang magpasimula ng bagong kaguluhan para kay Rehart at kahit tumanggi si Eno, alam nilang ang lahat ay plano na mula sa simula at nagamit lang si Shirok ni Linares. Pinaniniwalaan na ngayong patay na ang nakakatakot na si Toroa ang maraming mahiwagang espada niya ay wala nang nagmamay-ari, gayunpaman ay may mga nagduda kung talagang patay na si Toroa at si Elgite na ayaw makakasira sa moral ng mga tao, ay agad na pinatay ang isang lalaki sa harap ng lahat ng tanungin nito ang tungkol sa isyu. Naniniwala siyang tapos na ang panahon ng pamahiin at alamat pero malalim na sa isipan ng mga tao ang paniniwalang ang sino mang magmay-ari ng mahiwagang espada ay tiyak na mamamatay, kahit sino na nakakaalam kung nasaan ang isang mahiwagang espada ay maaaring harapin si Toroa, ang tagapagdala ng kamatayan na umiral na bago pa ang tunay na hari ng mga demonyo na isang batas ng kalikasan na hindi kayang labagin. Hindi inaasahan ay 4 na spy na ipinadala ni Elgite ay biglang hindi na nakabalik. Maya-maya ay isa sa kanila ang dumating na sugatan at bumagsak at may kakilakilabot na sugat sa likod, nataranta ang mga tao at akala nila'y si Toroa na ang dumating. Pero naniniwala si Elgite na may ibang magnanakaw na nagnakaw ng mahiwagang espada, habang sunod-sunod pa ring maririnig ang mga sigaw sa paligid at 4 na taon na ang nakalilipas, hinatulan ni Toroa ang kanyang anak na si Yako na hindi karapat-dapat humawak ng mahiwagang espada dahil sa kabutihan nito na sumasalungat sa madilim na kalooban ng espada.
Naisip ni Yako na alisin na lang ang kalooban ng espada at nagtanong kung hindi na ba niya kailangan ipagpatuloy ang tungkulin ng kanyang ama bilang tagapagdala ng espada. Plano ni Toroa na sa kanya na lamang matatapos ang pamana, pero nabahala si Yako na baka pag-awayan pa rin ito ng mga tao at mas mabuting mawala na lang ito. Noong una ay pumayag si Toroa kaso ngayon ay naiisip niyang isang inosenteng pananaw ito, magkakaroon pa rin ng kaguluhan kahit wala na ang espada at giit ni Yakon. Kaya nga walang digmaan ay dahil hindi ginagamit ang espada. Sa araw ding iyon ay napansin ni Toroa ang isang kalaban sa langit na isang treasure hunter na si Alas ang dumating para kunin ang mahiwagang espada. Hindi inasahan ni Toroa na mababasa ni Alas ang lahat ng galaw niya at kaya't ipinusta ni Toroa ang kanyang buhay, na para sa kanya ay wala namang halaga. Habang patuloy niyang hinahabol si Alas at inilabas ni Alas ang isang flame magic item na minsan nang nagwasak ng isang duchy noong unang season, at patuloy siyang umatake mula sa malayo ngunit lahat ng atake niya ay hinarang ng mahiwagang espada ni Toroa. Napagtanto ni Toroa na hindi niya mapapatay si Alas gamit lang ang karit sa kamay niya at ang tunay niyang lihim na sandata ay ang luminous blade na nasa malapit. Sa huli at huli na si Toroa ng isang hakbang ay hindi lang ninakaw ni Alas ang luminous blade, kundi pinatay rin niya si Toroa sa mismong lugar at pagkatapos makamit ang layunin ay agad na umalis si Alas. Subalit nasaksihan lahat ito ni Yakon at upang ipaghiganti ang kanyang ama at mabawi ang mahiwagang espada, pinili ni Yakon na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ama at tanggapin ang lahat ng kasama nito. Pagkalipas ng 4 na taon si Yakon na ngayon ang kinatatakutang si Toroa at sinundan ito ng pagpapakita ng kapangyarihan ng kanyang mahiwagang espada. Sa parehong oras si Kiazuna na nagpakilala bilang isang hari ng demonyo, ay lumikha ng isang golem na panglaban na may kakayahang patuloy na lumakas at bukod sa pagiging halos hindi masira, ang mastery nito sa mahika ay umabot na sa antas na parang makalangit. Nilagyan ni Kiazuna ang sistemang ito ng 4 na setting at na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mamuno sa buong mundo at dahil dito, nagsisi ang isa pang nagpapanggap na hari ng demonyo na si Miluzi sa desisyong harapin ang golem ni Kiazuna. Ang sarili niyang golem ay naging tulay lamang para sa iba at noong una ay lumalamang pa ang golem ni Miluzi ngunit sa labanan ng isa sa isa, napakalakas ng golem ni Kiazuna na si Mestelexel at gayunman, nahirapan ito laban sa pinagsamang pag-atake ng dalawang golem ni Miluzi. Akala ni Miluzi ay tapos na ang laban pero kalmado pa rin si Kiazuna na nagreklamo lang na ginaya ng bird golem ang kanyang disenyo ng laser. Umamin si Miluzi sa panggagaya kaso sinabi niyang pinalakas pa niya ito at ipinahayag na siya ang panalo. Ngunit ngumiti lang si Kiazuna at sinabing masyado pang maaga para magdesisyon, biglang nagsimulang bigkasan ni Mestelexel ang isang life spell at nang makita ito, agad umatake ang centipede at bird golems pero wala na itong epekto dahil ito sa simpleng regenerative magic na inilagay ni Kiazuna kay Mestelexel, ang una nitong kakayahang natutunan mula sa kamatayan. Napagtanto ni Miluzi na ang kakayahang bumuhay muli ay dahil sa core kaya't pinasira ng bird golem ang panlabas na shell upang kunin at sirain ang core. Hindi niya alam na ito ay magpapagana sa ikalawang katangian ni Kiazuna na may kakayahan ding mag-regenerate ang core na tulad ng shell. Lubhang nabigla si Miluzi at kahit pareho ng may kakayahang maghilom ang loob at labas ng katawan ni Mestelexel, gumawa pa rin ng bagong plano si Miluzi at pasasabugan niya ang centipede golem upang itapon si Mestelexel sa dagat. Sa ganitong paraan ay parehong malalagay sa panganib ang panlabas at panloob na anyo ng buhay ni Mestelexel. Kahit na may kakayahang maghilom at ang kapaligiran mismo ay magdudulot ng paulit-ulit na kamatayan sa katawan ni Mestelexel, kaso hindi alam ni Miluzi na naabot na ni Mestelexel ang pinakamataas na antas ng kaalaman sa mahika. Dahil dito ay tuluyan nang nawala kay Miluzi ang kagustuhang lumaban. Subalit wala sa plano ni Kiazuna ang huminto roon at dahil may iba pang taglay na kakayahan si Mestelexel na hindi pa niya ipinapakita, ang mga abilidad ni Mestelexel ay lampas sa karaniwang limitasyon ng mundong ito dahil siya ay nilikha gamit ang katawan ng isang panauhin mula sa ibang mundo na isang iskolar. Ang pinagsamang teknolohiya at mahika ay nagdulot ng pambihirang reaksyong kemikal, na lumikha ng maraming teknolohiya at mahika na hindi umiiral sa mundong ito. Ang ika-4 at pinaka-hindi kapanipaniwalang kakayahan ni Mestelexel ay ito at hindi maaaring sabay na mamatay ang kanyang core at shell, ibig sabihin ay hindi siya kayang sirain sa kahit anong paraan at samantala ay nagplano ang Aureatia na wasakin ang sakunang tinatawag na particle storm.
Inilikas nila ang buong bayan gamit ang malaking bilang ng manggagawa na hindi dahil sa pag-aalala sa mga sibilyan, kundi para maitago ang kanilang huling alas at karaniwan ng nagtatago ang mga spy sa ganitong mga lugar. Siguro na kamakailan lamang sumali ang nagsilbing mga mata ng Aureatia, ngunit unti-unting nanghihina ang kanyang all-seeing eyes at nagiging tulad na lang ng sa karaniwang tao. Inanib siguro ng Aureatia upang puksain ang particle storm kaya't nais niyang palayain si Con-A dahil may masama na kutob siya sa laban. Subalit tumanggi si Con-A at hindi raw siya mabubuhay kung mamamatay si Kuro kaya't pinili niyang manatili at habang kinatatakutan ng marami ang particle storm dahil saan man ito dumaan, may nagaganap na pagkawasak hindi nila alam na may humahabol dito. Si Mestalexel ang pinakamalakas na nilalang na hindi buhay na nilikha ni Kiazuna at kasalukuyang naglalaro gamit ang ninakaw na explosive sword. Taglay ni Mestalexel ang kawalang kamatayan na kahit mahiwagang espada pa ang kalaban, siya pa rin ang may karapatang manalo. Kahit ang mismong particle storm pa ang kaharap ay wala itong pinagkaiba at sa oras na iyon ay natunton ni Mestalexel ang hangin ni particle storm. Kinumpirma ang calculation ni Kiazuna na malapit na ito at pinatunayan nitong kayang maabot ng kanyang war machine ang particle storm. Personal na hinahabol ni Kiazuna si particle storm dahil winasak nito ang kanyang bansa at pinatay ang kanyang mga mahal sa buhay. Tuwing may bansang umuunlad at sinisira ito ng particle storm at anuman ang kaharap na kahit pa ang particle storm na ang likha ni Kiazuna na si Mestalexel ay naging isang hindi masisira na nilalang. Biglang inatake sila at nalaman nilang si Toroa pala ang dumating at hinahanap ang explosive sword at samantala, pinagmamasdan ni Kuro mula sa malayo ang laban ni Kiazuna at ni Mestalexel kontra sa isang hindi kilalang mandirigman na may dalang mahiwagang espada. Hinala ni Con-A na si Toroa ito pero hindi naniniwala si Kuro na maaaring mabuhay muli ang isang halimaw na patay na, naririnig pa nga niya ang tibok ng puso ng mandirigma. Hawak ni Toroa ang isang lasong espada na agad nagpapakristal at unti-unting pumapatay ng buhay sa kahit sinong tamaan, maging golem man at nakilala ni Kiazuna ang katangian ng espadang ito at agad ipinaputol kay Mestalexel ang bahaging tinamaan ng lason. Hindi alam ni Toroa kung nasaan ang core ni Mestalexel pero hindi na rin mahalaga sa kanya at layunin lang niyang tagpasin ito ng paulit-ulit. Hindi inaasahan ni Toroa at tinanong siya ni Mestalexel kung gawa rin ba siya ng kanyang ina, dahil sa ipinapakitang lakas nito. Hiniling ni Toroa na ibigay sa kanya ang mahiwagang espada pero ibinalibag ni Mestalexel ang nahawahan niyang braso kay Toroa, balak ilipat ang lason at bagaman hindi niya maintindihan ang buong prinsipyo nito, ang matinding init ng katawan ay naging dahilan upang lumihis ang incoming missile ni Toroa. Sinamantala ni Mestalexel ang pagkakataon upang bigkasan ang life arts at muling ayusin ang kanyang katawan. Napagtanto ni Toroa na hindi ito karaniwang golem kaya't nitong basahin ang kanyang bilis, galaw at agad tumugon. Habang naglalaban sila ay palapit na ng mabilis si Particle Storm at naisip ni Toroa na baka hindi lang nagkataon ang pagkikita nila ni Kiazuna sa oras na iyon, subalit huli na para sa kahit anong pag-uusap at humarap si Kiazuna kay Particle Storm na 18 taon na mula nang huli silang nagkita. Ngunit kahit paparating na ang particle storm at abala pa rin sina Toroa at Kiazuna sa kanilang labanan, sa ilalim ng sabayan na pag-atake ng apoy na espada at espada ng hangin ni Toroa hindi na kinaya ng ipinagmamalaking golem ni Kiazuna ang laban, nang makita ni Toroa na pinipilit si Kiazuna na ibigay ang explosive sword na hirapan si Mestalexel na labanan siya. Kaso dahil masyadong malapit ang kanilang posisyon ang paggamit ng malalakas na sandata ay maaaring makakasama kay Kiazuna. Hindi maintindihan ni Toroa kung bakit kailangang isakripisyo ni Kiazuna ang kanyang buhay para lamang sa mahiwagang espada. Ngunit buong tapang na sinabi ni Kiazuna na hinding-hindi siya magpapasailalim kahit kanino at habang papalapit si Particle Storm sa kanilang likuran, napilitan si Toroa na gamitin ang kanyang espada ng hangin upang harangin ito, samantala ay patuloy na ginugulo ni Mestalexel si Toroa. Kaya namang gumamit ni Mestalexel ng neurotoxins at iba pang malalakas na sandata laban kay Particle Storm, pero nag-alangan siyang gamitin ang mga ito dahil baka maapektuhan si Kiazuna at lingid sa kanilang kaalaman. Unti-unti nang naaagnas si Mestalexel dahil sa lasong espada ni Toroa at malapit nang bumagsak ang war machine. Ipinangako ni Toroa na kapag ibinigay sa kanya ang explosive sword siya na ang bahala kay Particle Storm. Kaya niyang hatiin ito gamit ang kanyang espada ng hangin na kahit pagaano kakapal ang baluti ng bagyong iyon, sa tulong ng explosive sword ay maaari niya itong patayin.
Bigla na lang may sumabog na apoy sa langit at bumagsak ang isang pulang mainit na bakal sa kanilang lugar. Mula sa malayo si Millie ang nagpapaputok at gamit ang mga coordinate na ipinasa sa kanya ni Kuro mula sa harapan ng labanan, kailangan lang ni Millie na tamaan ng eksakto ang target para magtagumpay sa kanyang misyon. Sa kasamaang palad ay nagkamali ang unang putok dahil mali ang coordinate na ibinigay ni Kuro. Bawat pagpapaputok ni Millie ay may kapalit na kondisyon mula sa Aureatia kaso humihina na ang paningin ni Kuro, at sa distansyang iyon ay hindi niya matiyak ang tamang target. Pinilit ni Kuro na gamitin muli ang kanyang kakayahan at muling nagbigay ng coordinate pero muli pa rin itong sumasablay sa pagtama kay Particle Storm. Sa halip ay ginamit ni Mestalexel ang craft arts upang ayusin ang sarili nitong katawan. Samantala ay nakuha na ni Toroa ang explosive sword at muling nangako na siya ang papatay kay Particle Storm. Ang tunay na anyo ng Particle Storm ay isang sinaunang worm at sa pagbagsak ng isa pang higanteng palaso, pareho silang si Toroa at ang worm nakaramdam ng matinding pagkailang. Ang tinatawag na Particle Storm ay hindi pala tunay na bagyo kundi isa lang na pinagsama-samang armor ng espasyo, na hindi tinatablan ng karaniwang atake at dahil dito ay lumikha si Kizuna ng isang direct ional energy weapon na hindi kayang harangin ng Particle Storm, dahil sa kakayahan ng microwave na paiinitin ang mga laman sa ilalim ng balat. Ngunit ang Particle Storm ay isang duwag na kapag nakaramdam ng panganib at agad itong lumulubog sa ilalim ng lupa, samantala ay humihina na ang katawan ni Kuro ngunit tumanggi pa rin siyang sumunod sa payo ni Kan-e na tumakas. Ayaw rin niyang marinig mula sa kanya na wala na siyang kakayahan. Sa katunayan ay hindi naman talaga humihina ang kanyang paningin, ang dahilan ng pagbibigay niya ng maling coordinates ay dahil ang kanyang subconscious ay naniniwalang wala siyang kakayahang makakita. Alam ni Kuro na kapag naging matagumpay ang operasyon agad siyang itatapon ng Aureatia dahil wala na siyang silbi. Kaya't pinili ng kanyang isip na hindi makakita dahil ang kabiguan ay para sa kanya ang pinakamahusay na resulta. Ngunit sa kabila nito ay may tagong hangarin pa rin siyang walang mamatay kaya't biglang bumigay ang kanyang paningin. Ngayon na malinaw na ang kanyang isip ay nagpasya si Kuro na gamitin ang kanyang insightful eye sa huling pagkakataon at para maprotektahan ang mga tao mula sa Particle Storm at nagbigay ng tamang coordinate, gayunpaman ay lubhang kulang sa pagkatao ang pamunuan ng Aureatia kaya't napilitan si Kan-e na humingi ng tulong kina Kizuna at Toroa. Itinuro niya ang isang posisyon ng Aureatia sa unahan at ipinaalam na si Kuro ay nasa bingit ng kamatayan habang sinusubukan na iligtas ang lahat. Agad na napagtanto ni Toroa kung sino iyon ang observer na may isang taong palihim na nanunood sa kanya habang sila'y naglalaban. Malaki ang papel ni Kuro sa pagkamatay ng worm at dahil dito ay nararapat lang na siya ay iligtas. Gayunpaman ay natakot si Toroa na kung magtatagal pa sila na maaaring mamatay si Kuro dahil sa matinding pagdurugo. Kaya't pumayag siyang ipagpapalit ang explosive sword kapalit ng war machine ni Kizuna. Samantala ay nais ni Mestalexel na iwan na lang ang mahiwagang espada kung saan ito naroon, pakiramdam niya dahil hindi niya natalo si Toroa ngayon at babalikan niya ito sa hinaharap kapag nanalo na siya sa susunod na laban, nalugod si Kizuna na nakahanap si Mestalexel ng karibal na gusto niyang pagtagumpayan. Pagkatapos nito ay matagumpay na nailigtas si Kuro at nagtataka siya kung bakit handa si Kan-e na magsakripisyo para sa kanya, hindi niya alam na nahulog na pala ang loob ni Kan-e sa kanya, nais ni Kan-e na mas madalas ngumiti si Kuro at natuwa si Kuro na dahil kay Kan-e kaya siya muling ngumiti. Subalit ay hindi nila alam na ang buong laban ay lihim na naitala ni Linares, hindi lamang naibalik sa lumang kaharian ng Obsidian Eyes ang explosive sword, kundi nakuha rin nila ang mga impormasyon tungkol sa mga kalahok sa martial contest ng Aureatia. Naguguluhan ang Particle Storm kung bakit hindi pa rin siya namamatay, hanggang bigla na lang binanggit ni Linares ang tunay niyang pangalan at walang nakakaalam kung bakit siya nagtungo sa Aureatia at mananatiling lihim ito, nilagyan din siya ni Linares ng virus at iniutos na magpakamatay. Nang matalo ang Particle Storm at tuluyang gumuho ang rebelyon ng lumang kaharian at si General Hilnes ay naging bilanggo, gayunpaman ay plano ng Aureatia na ipalaban siya sa isang patas na duelo laban kay Rose Clay. Hindi naiwasan ni Hilnes na pagtawanan ang sarili at sabay sabing ang kabalyero na mukhang bayani ay bagay na bagay para masupol ang isang rebeldeng tulad niya, ngunit marami pa ring taga-Aureatia ang sumusuporta kay Hilnes, kaya't binigyan siya ng pagkakataon ng kaharian na ipagsapalaran ang kanyang buhay sa duelo. Napagpasyahan ng Aureatia na palayain muna siya hanggang dumating ang araw ng laban,
hindi nababahala ang ikatlong general sa posibilidad na maghasik siya ng gulo sa labas at kapag nagkamali siya, magiging dahilan lang ito para parusahan siya ng mas maaga dahil sa pagtanggi sa awa ng Reyna. Dahil dito, naging marahas ang reaksyon ni Hilnes at idineklara niyang ang Reyna ay isang usurpadora lang na sapilitang inangkin ang trono, na ayon sa kanya ay nararapat lamang sa yumaong Haring Or at aniya ang kahandaan na tanggapin ng Hari ng Or ang lahat ng lahi ang siyang naging pundasyon ng kasalukuyang Aureatia. Sa galit niya ay sinabi ng ikatlong general na mas mabuting manalo muna siya sa duelo bago magbitaw ng mga pahayag, samantala ay handa na ang kanyang mga tauhan sa likod ng plano. Ang duelo ni Hilnes at Rose Clay ay usap-usapan na sa kabisera at nakatakdang gaganapin sa loob ng 2 buwan at kalahati. Nakakatawang isipin pero sinusuportahan ng matandang tindero si Hilnes, habang ang kanyang batang anak naman ay humahanga kay Rose Clay at hindi alam ng mga gwardya. May isang taong palihim na nagpalit ng sandata ni Hilnes. Nang hawakan ni Hilnes ang sandata at agad niya itong nakilala na ito ang explosive sword na kinuha ni Linares, di nagtagal ay nawalan ng malay ang mga bantay na nagbabantay sa kanya, matapos silang patumbahin ni Teacher Ramzo. Sa 7 bayani na lumaban sa tunay na hari ng mga demonyo, tanging sina Neft at Ramzo na lang ang nabuhay mula sa huling laban at inilahad ni Hilnes ang kanyang plano. Babarilan siya ng kanyang mga tauhan mula sa upuan ng mga manunood sa araw ng duelo. Dahil dito ay humiling siya kay Ramzo na protektahan siya at bigyan ng buff sa mismong araw ng labanan. Matindi ang lakas ni Rose Clay at hindi sigurado si Hilnes na mananalo siya ng madali at sa araw ng duelo, puno ng taga-suporta ni Rose Clay ang mga upuan. Pareho nilang ninanais ang isang mahusay at patas na labanan at ilang saglit bago ang laban ay tinanggap ni Hilnes ang buff mula kay Ramzo na isang teknik na tinatawag na point pressing, na nagpapalampas sa limitasyon ng katawan at nagbibigay ng ganap na kontrol sa lakas at bilis. Dahil dito sa unang salpukan pa lang ay agad na nasira ang sandata ni Rose Clay sa isang tama ng explosive sword, hindi inaasahan at mabilis nakabawi si Rose Clay gamit ang word arts kahit walang bigkas. Hindi makapaniwala si Hilnes na paano nagawang gumamit ng iba't ibang word arts ng sabay-sabay at nang siya'y susubok ng kontra-atake, muli siyang naparalisa gamit ang word arts at naunawaan ni Rose Clay ang kondisyon para mapapagana ang explosive sword, kailangang tamaan nito ang kalaban gamit ang bilis ng isang malakas na paghiwa upang sumabog. Pilit na kumawala si Hilnes mula sa pagkaparalisa at bilang senyales ay tinanggal niya ang kagamitan mula sa kanyang braso. Ito ang naging hudyat para sa kanyang mga kasabwat na pasabugan siya ng mga palaso mula sa manunood at sa ganitong paraan, magmumukha sa mga tao na nandaraya si Rose Clay at magagamit ito ng kanyang mga kasama upang simulan ang isang kaguluhan sa mga upuan. Ngunit hindi inaasahan ni Hilnes ang pagkaantala sa kilos ng kanyang mga kasabwat at sa harap ng lahat, tinanggap ni Rose Clay ang kanyang pagsuko ngunit sadya niyang ipinakita kay Hilnes ang isang nakatagong remote casting device. Sa wakas ay nakita ni Hilnes ang tunay na mukha ng huwad na bayani. Hindi rin niya kailanman inakalang si Ramzo pala ay tauhan din ni Rose Clay at ang dahilan kung bakit hindi nagpaputok ang kanyang mga kakampi ay dahil kinontrol na sila ni Ramzo, pati ang buff na natanggap ni Hilnes ay hiling din pala ni Rose Clay. Hindi maintindihan ni Ramzo kung bakit niya kailangang palakasin pa ang kalaban. Subalit alam ni Rose Clay na walang mahina sa mga sasali sa nalalapit na martial contest at gusto niyang magkaroon ng karanasan sa laban kontra sa mas malalakas, dahil ang maliliit na bagay ang madalas magpasya ng buhay o kamatayan. Samantala ay pumayag si Kiazuna na isali si Mestelexel bilang isa sa mga kandidato sa Aureatia, pagkatapos maghiwalay nila ni Kuro at nakasalubong ni Toroa ang ika-22 general ng Aureatia. Na agad napansin na wala na sa kanya ang luminous blade at natiyak ang chismis na si Alas ang kumuha nito. Tinanong ng general si Toroa kung gusto ba nitong lumahok sa Royal Tournament, at inalok siya ng rekomendasyon para magkaroon ng pagkakataong labanan si Alas. Si Toroa ay kilala bilang isang tagapuksa ng mahiwagang espada ay hindi maunawaan kung bakit siya iniimbitahan na makipagkompetensya. Ngunit para sa ika-22 general ay mas nakakasabik ito na isang alamat na muling nabuhay mula sa impyerno ay talagang kahanga-hanga, gayunpaman ay hindi ito sapat na dahilan para kumbansihin si Toroa at dahil dito, hindi na siya pinilit ng general ngunit nangakong bukas pa rin ang pinto sakaling magbago ang isip ni Toroa, dahil sa mata niya si Toroa na ang pinakakarapat-dapat. Samantala ay nagkita na ang ikatlong general at si Rose Clay at hindi alam ni Millie na ginagamit lamang siya.
Nauuto gamit ang kasinungalingang may paparating na particle storm sa kanilang nayon at ito'y tactics lang upang masukat ang tunay niyang lakas. Ngunit napagtanto ng ikatlong general na may iba ring grupo na nagmamatsyag sa mga kalahok ng martial contest. Ayon sa impormasyon at ang kabilang panig ay isang binatang may puting buhok na kasalukuyang nasa Free Cities. Kilala siya bilang pinakamalakas na nilalang sa ibabaw ng lupa at taglay ang kapangyarihang hindi pangkaraniwan kayang baguhin ang anyo ng lupa at klima, at may nakamamatay na hininga ng dragon na kayang pumatay ng lahat ng buhay sa isang iglap. Dahil sa sobrang lakas niya ay maraming bayani mula sa iba't ibang lahi ang sumubok na labanan siya para sa katanyagan, ngunit lahat ay namatay sa mismong lugar ng labanan at sa pagkadismaya, pinili niyang mamuhay mag-isa sa malalayong bundok pero kahit ganoon ay may ilan pa ring nangangarap maging Dragon Slayer. Dahil sa katanyagan ni Rose Clay ay napuno ng tapang ang taong kaharap niya para hamanin si Loknoka, ngunit ang ika-6 na general ay wala talagang intensyong lumaban at hindi rin naniniwala na kayang talunin ni Lagrex si Loknoka. Pero matibay ang loob ni Lagrex at sa totoo lang at ang layunin ng ika-6 na general ay matalo si Alice. Naniniwala siyang kapag nakapasok si Alice sa Royal Duel at tanging si Loknoka lang na isang dragon mula sa pinakamalakas na lahi ng mga nilalang sa lupa ang may kakayahang tumalo sa kanya. 300 taon na ang nakalipas ay tropikal pa ang lugar na iyon ngunit tuluyang nabago ang klima dahil sa presensya ni Loknoka. Tinanong ng general si Lagrex kung paano niya lalabanan ang mga kuko ni Loknoka. Sagot ni Lagrex ay sapat na raw ang mabilis na kilos. Sa hininga ng dragon ay plano niyang tiisin ito gamit lang ang presensya kaso bigla na lang nakaramdam ang general ng panghihina. Simula nang matalo siya ni Vikayan at masaksihan ang pagkamatay ni Kurt na tila nawalan na siya ng tiwala sa sarili. Hindi niya alam na nandoon na pala si Loknoka at sa harap ng isang tulad ni Lagrex na naghahanap ng katanyagan, sinabi ni Loknoka na wala siyang mayaalok na pagtanggap at napansin ng general na wala talagang balak makikipaglaban si Loknoka. Ngunit kung iiwas siya ay magmumukha siyang duwag habang buhay. Ngunit si Loknoka ay walang pakialam na ang nais lamang niya ay makaalam tungkol sa mundo sa labas. Sumugod si Lagrex gamit ang kanyang espada pero tinatabig siya sa isang iglap at hindi pa rin tinanggap ni Lagrex ang pagkatalo. Naniniwala siyang kaya niyang talunin ang isang tunay na dragon lalo na't nabigyan siya ng bagong kahulugan sa buhay dahil sa mga kwento ng kabayanihan ni Rose Clay. Ngunit bilang kasamahan ni Rose Clay at alam ng ika-6 na general ang katotohanan sa likod ng kanyang imahe bilang bayani, may bahid ito ng pagkukunwari at dahil ang pagiging Dragon Slayer lang ang tanging makakapagbigay ng kapayapaan kay Lagrex, pumayag si Loknoka na bigyan siya ng pagkakataon. Sa sandaling iyon ay naunawaan ng ika-6 na general kung ano talaga ang kinatatakutan ni Loknoka. Nadismaya na siya sa mundo at maraming bayani ang naghangad ng katanyagan sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang bangkay, ngunit lahat sila'y napatay ni Loknoka na kahit binigyan sila ng pagkakataon ay wala ni isa ang umatras. Ipinaalam ng general kay Loknoka na ngayon ay nangangalap na ng mga bayani ang Aureatia mula sa buong mundo, sa mga sinaunang labyrinth na matagal nang umiiral ay 12 na ang nasakop ng isang wyvern na nagngangalang Alice. Maging si Toroa ay natalo ni Alice na kumuha sa Luminous Blade at kalaunan ay ginamit iyon upang patayin si Vikayan. Dahil sa pasasalamat sa impormasyong natanggap ay pinapatawad ni Loknoka ang kanilang mga buhay at nagpas siyang magtungo sa Aureatia upang personal na makita kung si Alice ay tunay ngang kasing lakas ng sinasabi. Samantala sa isang disyerto sa ibang dako ay may isang lalaking nagsabi na may tao na nakalabas mula sa sand maze dala ang 7 aklat. Sa pamamagitan ng kaalamang nakapaloob doon, naging isang maharlika at sinasabing ang mga aklat na mula sa maze ay kasing halaga ng isang buong kaharian. Gayunpaman ay pinipigilan ng mga Lycan sa disyerto ang sinumang tao na mag-explore, kaya't kinakailangang magsagawa ng armadong kalakalan sa anyo ng mga caravan. Ngayon ang mga armadong grupong ito ay tinutugis na rin ng mga Lycan. Hindi nagtagal ang grupo ay tuluyang winasak ni Heng na isang napakalakas na mandirigma sapagkat lahat ng Lycan sa disyerto ay alagad ng orihinal na bayani na si Neff, ngunit pagbalik nila ay natuklasan nilang sinalakay ang kanilang clan at ayon sa kanilang mga kasama, ang mga umatake ay hindi karaniwang nilalang galing ang mga ito sa sand maze. Sa oras na iyon ay napansin ni Kanot ang isang uz sa bubong na nagpakilalang si Sayenop. Tinangka ni Heng na umatake pero agad siyang pinabagsak ng isang atake ni Sayenop na tila alam na ang bawat galaw ni Heng. Si Neff na matagal nang naninirahan na nag-iisa ay napilitang lumabas upang harapin ang isang matagal nang kakilala na hindi niya nakita sa loob ng 21 taon.
Simple lang ang layunin ng bisita at ito ang makipag-duel kay Neff. Naniniwala si Seyenop na wala ng banta ang kapangyarihan ni Neff na unti-unti nang humihina dahil sa edad, pero kaya pa ring ibalik ni Neff pansamantala ang kanyang dating lakas sa pamamagitan ng word arts. Nagulat si Neff sa isang galaw na hindi pa niya kailanman nakita, isang kasanayang natutunan ni Seyenop mula sa Sand Maze. Gusto ni Seyenop patunayan na mas malakas na siya ngayon kaysa kay Neff at tinanong kung bakit siya iniwan noon. Ang sagot ni Neff ay pareho pa rin dahil hindi kailanman kayang tumbasan ng kapangyarihan ni Seyenop ang tunay na hari ng mga demonyo. Ngunit si Seyenop ay kulang pa rin sa kamalayan sa sarili noon pa man at hanggang ngayon, buo ang paniniwala niyang kaya niyang talunin ang tunay na hari ng mga demonyo at ngayon ay natupad na raw niya ang pangakong mahihigitan ang lahat. Sa kasamaang palad ay wala na ang tunay na hari ng mga demonyo na isang bagay na hinding-hindi mabura sa konsensya ni Seyenop. Kaya't iminungkahi ni Neff na magtungo si Seyenop sa Aureatia na kung saan may isang mahiwagang bayani na sinasabing tumalo sa tunay na hari ng mga demonyo at inaasahang sasali sa Royal Martial Contest. Kung talagang naniniwala si Seyenop na kaya niyang talunin ang hari ng mga demonyo, patunayan niya ito sa Aureatia at sa pamamagitan ng pagtalo sa tao na tinalo ito. Alam ng sino mang nakakakita ng mga ogre na ang kanibalismo nila ay tila likas na batas ng mundong ito. Isang beses noong bata pa siya ay nakakita ng ogre si Priestess Conall-Day kaya't laking gulat niya nang muli itong magpakita sa paligid ng kanilang nayon, bilang isa sa pinakamapanganib na nilalang na kumakain ng tao at sumang-ayon si Conall-Day na tumulong sa mga taga-nayon upang hulihin ito. Kinabukasan ay nakakita sila ng bakas ng ogre pero nagduda si Conall-Day kung ito nga ba ay isang man-eating ogre. Sumugal siya at lumapit sa nilalang ngunit hindi niya naamoy ang dugo at bukod pa rito, hindi nito kinain ang kuneho na nasa likuran nito at ang kinakain lang nito ay mga ligaw na prutas na hawak nito. Binati niya ang ogre pero inaamoy lamang siya nito dahil hindi ito marunong magsalita. Nagtaka si Conall-Day kung paano ito nabubuhay mag-isa sa kabila ng kawalan nito ng wika at sa huli ay nagpasya si Conall-Day na iligtas ang babaeng ogre na ito. Sa loob ng isang buwang pamamalagi ng nilalang wala ni isang insidente ng pag-atake sa kanilang nayon. Alam niyang mahirap kumbansihin ang mga tao na pagkatiwalaan ang isang nilalang na may kapansanan sa wika at dating kumakain ng tao, ngunit bilang isang pari gusto niyang sundin ang kanyang paniniwala at ito ang mag-aabot ng tulong sa bawat kaluluwang nangangailangan. Pumayag ang mga taga-nayon na kupkupan ang babaeng ogre kaso ito ay isang anyo lamang ng lihim na pagbabantay. Hindi maunawaan ni Conall-Day kung bakit tila normal ang pandinig ng ogre kaso hindi ito nakakaintindi ng wikang pantao. Parang hindi ito kailanman nabiyayaan ng kakayahang matuto ng wika. Dahil dito ay pinangalanan niya itong Uhak the Silent at nagpas siyang turuan ito ng word arts. Ang tunay na diwa ng word arts ay hindi lang sa mga salitang binibigkas kundi sa pagkonekta ng puso sa mahika ng mga salita. Naniniwala si Conall-Day na balang araw ay matatanggap rin ng mga taga-nayon si Uhak. Sa mga sumunod na araw ay naging pari si Uhak at tapat na tumulong sa mga taga-nayon sa kanilang mga suliranin. Sa ilalim ng gabay ni Conall-Day at natutunan niya ang mga kasulatan ng kanilang pananampalataya at mahigpit na umiwas sa pagkain ng karne, tuwing oras ng kainan na pumupunta siya sa kagubatan upang kumuha ng ligaw na prutas na maaaring kainin. Sinabi ni Conall-Day na nais niyang pag-aralan ang mga aral ng Diyos ng salita, sapagkat ang tungkulin ng isang pari ay wasakin ang mga sumpa at ang ilantad at alisin ang mga anino na nakabaon sa puso ng tao sa pamamagitan ng mga salita. Pawiin ang takot na iniwan ng tunay na hari ng mga demonyo. Bagamat hindi binigyan ng kakayahang magsalita si Uhak ay naniwala si Conall-Day na may espesyal na dahilan ang Diyos ng salita sa likod nito, ngunit ang puso ni Uhak ay tulad ng sa isang tao at tiwala si Conall-Day na unti-unti rin siyang matatanggap ng mga taga-nayon. Isang araw ay nakakita si Uhak ng isang batang lobo sa kagubatan at dahil dito ay bahagyang nakampanti ang mga taga-nayon na dati nag-aalala tungkol sa mga lobo. Ngunit laking gulat nila nang si Conall-Day mismo ang pumatay sa batang lobo. Hindi nagtagal isang makapal na usok ang nakita mula sa isang karatig nayon at nakaramdam ng matinding kaba si Conall-Day. Inalala ang mga kaparehong pangyayari noong nabubuhay pa ang tunay na hari ng mga demonyo at ang takot na tila may mali na naman. Sa oras ding iyon ay nawawala na sa katinoan si Belka at isang dambuhala na patuloy na pinahihirapan ng PTSD mula sa digmaan laban sa hari ng mga demonyo. May mga tinig sa kanyang isip na patuloy siyang tinatakot at sinubukan siyang mapakalma ni Conall-Day at sinabing wala na ang tunay na hari ng mga demonyo.
Ngunit inakusahan siya ni Belka ng kasinungalingan dahil malinaw pa rin niyang naririnig ang tinig sa kanyang isipan, nang nakita ni Con O'Day na maghahanda na si Belka upang gumamit ng word arts, napilitan siyang lumaban at gumamit din ng sarili niyang word arts. Ngunit pareho silang nabigo at dahil si Uhak ay nasa pagitan nila at sa tila mahiwagang paraan, ang presensya ni Uhak ay nagawang ihiwalay ang lahat ng bagay sa paligid kaya't walang gumana sa kanilang mga word arts. Sa susunod na sandali at si Belka ay tinamaan ng sarili niyang word arts at sa harap ng lumulupaypay na si Belka, ginaya ni Uhak ang mga kilos ni Con O'Day at pinatay si Belka at sa harap ng mga taga-nayon ay kinain niya ito. Sa sandaling iyon ay tuluyan ng napagtanto ng lahat na si Uhak ay hindi pala isang ogre na hindi kumakain ng tao, hindi lang talaga siya kailanman kumain ng tao noon. Matapos ang insidenteng iyon ay mabilis na kumalat ang takot at nagsimulang magdulot ng kaguluhan sa nayon. Alam ni Con O'Day na hanggat umiiral ang takot at patuloy na muling magising ang hari ng mga demonyo sa puso ng bawat isa. Nang umabot sa rurok ang takot ng mga tao, si Uhak ang naging pantirya at sa panahong iyon, si Con O'Day na lang ang naniniwalang wala siyang kasalanan sapagkat sa kabila ng lahat, si Uhak ang nagligtas ng maraming buhay sa kanilang nayon. Kahit pa kinain niya ang dambuhala ay hindi ito kasalanan at mula pa noong simula ng mundo ay likas na sa mga ogre ang kumain ng tao. At si Uhak ay pinili pa ring hindi kainin ang mga taga-nayon at ayaw ni Con O'Day na humantong sa karahasan kaya't ipinadala niya si Uhak upang humingi ng tulong sa simbahan ng Karatig-nayon, habang siya'y nanatili upang subukang pawiin ang takot ng mga tao. Ngunit hindi tumakas si Uhak at sa halip ay pinili niyang labanan ang mga taga-nayon at sa gitna ng labanan, ang lahat ng word arts sa paligid ay nawalan ng bisa at nang makita ito, tumakbo si Con O'Day papasok sa kagubatan. Sa mga sandaling iyon ay hindi na siya sigurado kung alin ang tama ngunit sa kanyang pagtakas, siya ay nasangkot sa bitag na inilagay ng mga taga-nayon at sa sumunod na sandali, ang lahat ng mga taga-nayon sa paligid ay bumagsak at doon ay dumating na ang estudyante ni Con O'Day na si Kuz. Alam niyang malapit na ang kanyang wakas kaya't isinulat ni Con O'Day ang kanyang huling habilin para kay Uhak. Aniya ang mga hayop na hindi nakakaintindi ng word arts ay tinuturing na walang puso. Ngunit marahil ay tanging si Uhak lamang ang may tunay na kakayahang umuunawa sa lahat ng anyo ng buhay ng pantay-pantay. Maging ang mga maliit na libing ang ginawa niya o ang mga buhay na kinain niya ay sinabi niyang tungkulin ng isang pari ang alisin ang mga sumpa, ngunit sana raw ay kalimutan na ni Uhak ang lahat ng itinuro niya. Ang tanging dapat gawin ni Uhak ay mamuhay ayon sa sarili niyang paniniwala, at ubusin ang bawat anyo ng buhay ng pantay-pantay upang manatiling buhay. At kung hindi kakayanin ng katawan niya ang kasalanan na iyon ay handa siyang tanggapin na kainin siya ni Uhak. Sa oras na ito ang will ay nasa kamay ng ika-16 na general ng Aureatia. Naiinis siya na ang kanyang guro ay namatay para sa isang bayang hindi marunong tumatanaw ng utang na loob. Sawang-sawa na siya sa kabiguan ng Aureatia na tulungan ang simbahan sa pagiging inutil ng Diyos ng salita, at sa katotohanan na patuloy pa rin kinatatakutan ng mundo ang tunay na hari ng mga demonyo. Kung ganoon ay hayaan na lang daw na masira ang lahat at dahil dito ay hangarin ngayon ng ika-16 na general na si Uhak ang maging bagong bayani at sa kabilang banda, isang free city na itinatag ng nagpakilalang hari ng mga demonyo na si Sentinel ay mas malaki na ngayon sa bilang ng populasyon at lakas militar kumpara sa anumang bansa sa labas ng Aureatia. Ngunit kasalukuyan itong napapalibutan at sinasalakay ng isang babae at samantala si Shock ay lumitaw sa isang tavern sa Free City. Nilapitan siya ng isang bayaran na sundalo na si Milo at inalok ng malaking tabako pero tinanggihan ito ni Shock. Sabi niya kahit buto ay alam na masama ang paninigarilyo sa kalusugan. Narito si Shock upang humanap ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang pagkatao, dahil bigla siyang nabuhay muli 2 taon na ang nakalipas na wala ni isang alaala ng kanyang dating buhay kaya't hindi rin siya pamilyar sa mundong ito. Ngunit hindi maganda ang kalagayan sa Free City at gusto ni Shock malaman kung ilan ang kalaban, at nagulat siya nang malamang iisa lang ang kalaban, isang bisita mula sa ibang mundo na nagngangalang Kazuki, na pumatay na ng napakaraming tao sa loob ng nakaraang buwan. Para kay Shock simple lang ang problema at kailangan lang niyang alamin kung sino sa kanila ang mas malakas, ngunit binalaan siya ni Milo na huwag basta-basta kumilos para hindi maapektuhan ang plano sa labanan. Sa mga oras na ito ay nagtitipon ang mga tropa ng lungsod upang ipagtanggol ang pangunahing tulay at iba't ibang lahi ng bayaran na sundalo ang tumutugon. Nang makita nilang gustong sumali si Shock ay nagtanong sila Forged kung paano nabubuhay ang isang kalansay na hindi kumakain.
Sa kabilang banda ay nagtataka rin si Shock kung bakit kailangang kumain ng mga tao para gumalaw, at tinanong niya kung may nakakita na sa mga buto ng isang bayani at sa kabilang panig ang tatlong papunta sa Free City ay malapit nang makaharap ang kamatayan. Isa sa mga ogre pa nga ay nakailag ng 4 na beses mula sa mga bala ni Kazuki kaso laking gulat nila nang biglang marinig nilang umaawit si Kazuki. Sa susunod na saglit ay tumilapon ang kanilang karwahe at 2 sa kanila ay napatay sa isang putok lang. Sa sandaling iyon ay lumapit si Hiroto at napansin na hindi nagbago ang anyo ni Kazuki kahit pa 13 taon na ang lumipas dahil ang mga bisita mula sa ibang mundo ay hindi tumatanda. Dumating si Hiroto upang alamin ang progreso ng operasyon, ngunit pareho pa rin ang kalagayan. Ayon kay Kazuki ay hindi ganoon kalakas ang mga kalaban at si Milo lang ang medyo kahanga-hanga. Kaya niya sa loob ng 1 buwan ay tuluyan nang mawawala ang Free City ngunit binalaan siya ni Hiroto, mapanganib ang patuloy na pakikipaglaban ng mag-isa. Kahit pagaling sa Aureatia ang kliyente ni Kazuki ay alam ng lahat na tinitingnan ng Aureatia bilang banta ang sino mang masyadong malakas, mula kina Regna G na namatay sa New Duchy kay Dakay na isa ring bisita, hanggang kay Vikean na nabuhay ng halos 1,000 taon ngunit napatay pa rin ay napansin ni Hiroto na tila sinasadya ang pag-aalis ng mga bayani. Para kay Hiroto ang labanan sa New Duchy ay tila ensayo lang para sa nalalapit na Royal Martial Contest, kaya kung gusto ring sumali ni Kazuki sa Royal Contest at ilalagay rin niya ang sarili niya sa kapahamakan. Nagtaka si Hiroto kung bakit ipinipilit ni Kazuki na lumaban ng mag-isa at hinahanap ba niya si Sentinel, ang nagpapakilalang hari ng mga demonyo at hinulaan ni Hiroto na ang totoo'y gusto ni Kazuki ng impormasyon dahil si Sentinel ay kilala sa pangungulekta ng impormasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi itinanggi ni Kazuki ito ngunit kailangan pa rin niyang magkaroon ng sapat na dahilan, kamakailan ay napansin niyang ang lahat ng bisita mula sa ibang mundo ay mula na sa iisang bansa lamang, samantalang noon ay galing sila sa iba't ibang kultura at lugar. Dahil dito ay pinaghihinalaan niyang may nagbago sa pinagmumulan ng mga bisita at isang hindi pa alam na misteryo na maaaring may kinalaman sa kung bakit naging ganito ang mundo ngayon, dahil dito ay wala siyang balak humingi ng tulong. Isa sa kanyang pinakamatibay na prinsipyo ay ang kumilos mag-isa at tuparin ang kanyang tungkulin bilang bayani, samantala ay sinimulan ni Kazuki ang isang buong pagsalakay sa Free City gamit ang kanyang sasakyan. Ginamit niya ang mga hadlang sa paligid upang i-bounce ito sa partikular na anggulo at hanggang sa ito ay ma-stuck sa drawbridge. Sa kanyang pagkagulat ay hindi tumalbog ang mga bala gaya ng inaasahan at dahil nasalo ang mga ito ni Shock, at mas mabilis pa ang kanyang kilos kaysa sa mismong bala at para makuha ang mga kasagutan na kanyang hinahanap, pumayag si Shock na harapin si Kazuki hanggat maubos ang bala nito. Nang makita ng natitirang ogre na patay na ang lahat niyang kasama at pinayuhan niya si Shock na umatras at babala na ang padalos-dalos na laban ay maaaring ikakamatay nito, ngunit bilang isang nilalang na minsan nang namatay at wala nang kinatatakutan si Shock, gusto niyang malaman kung si Kazuki ba ang bayani ngunit itinanggi ito ni Kazuki. Dahil dito ay nagbigay ng mungkahi si Shock na kung siya ang manalo ay siya ang papalit kay Kazuki bilang kinatawan sa Royal Contest ng Aureatia. Walang pakialam si Kazuki ngunit hiling ni Shock na bago siya mamatay ay sagutin sana ni Kazuki ang isang tanong. Bilang miyembro ng search team na nagkumpirma ng pagkawala ng hari ng mga demonyo, tiyak na nakita na niya ang bayani at kung patay na ang bayani ay iniisip ni Shock kung ang mga buto ba nito ay kamukha ng kanya. Sa New Duchy man o sa Free City at iisa lang ang layunin ni Shock hanapin ang katotohanan tungkol sa hari ng mga demonyo at sa bayani, at tuklasin kung sino talaga siya sa mundong ito at 4 na taon na ang nakalilipas bago pa man matalo ng bayani ang tunay na hari ng mga demonyo, isang malaking lungsod pangkalakalan ang gumuho sa loob lang ng 1 buwan dahil sa paglitaw ng hari ng mga demonyo. Ang lahat ng nakaligtas ay unti-unting naging mga nilalang na puno ng takot at mapanakit na mga zombie na inakala ng mundo bilang hukbo ng hari ng mga demonyo, dahil dito ay wala ni isang bansa ang nangangahas na tumulong. Ngunit ngayong araw ay may naglakas loob na tumungo roon at isang Chimera ang lumitaw at binalaan si Olok na ang susunod niyang hakbang ay haharapin na niya ang tunay na hari ng mga demonyo. Tinanong nito kung balak ba ni Olok na lumaban sa hari ng mga demonyo, at sinabing wala siyang laban dito, lahat ng kanyang plano o ideya ay pawang kahangalan lamang. Akala ni Olok ay karaniwang halimaw lang ito ngunit ipinakilala ng nilalang ang sarili bilang Ozonesma.
Ngunit hindi pa siya nakakita ng Chimera na gaya nito at sinabi rin ni Olok na wala siyang kakayahang lumaban na ikinagulat ni Ozonesma. Nagtaka ito kung bakit siya pa ang naglakas loob na hanapin ang hari ng mga demonyo. Sa katotohanan isa lang siyang makatang palaboy at nais lang niyang awitan ang lalaking naghihintay sa dulo. Hindi makapagsalita si Ozonesma na isang tao na nais talunin ang hari ng mga demonyo sa pamamagitan lang ng awit. Ngunit marami na ang sumubok ng tradisyonal na paraan upang pabagsakin ang hari ng mga demonyo at halos lahat ng iyon ay nawala na lang na parang bula. Dahil dito ay naisip ni Olok na subukan ang hindi pangkaraniwang paraan, hangad niyang mahipo ang puso ng tunay na hari ng mga demonyo sa pamamagitan ng kanyang musika at pagkatapos ng kanyang kanta ay plano niyang bumalik batid niyang bihira ang makabihag ng kahit isa lang sa mga kasapi ng hukbo ng hari ng mga demonyo. Dati na siyang nagsagawa ng pagsubok sa isang bulag na dalagita at sa Final Land, matapos mapatay ang hari ng mga demonyo at hindi inakala ni Rick na isang bayaran na sundalo, na ang tagapamagitan na kanyang hinihintay ay isang goblin. Ngunit wala siyang pagkiling sa lahi at nagulat lang siya dahil akala ng lahat ay matagal nang nawala ang mga goblin. Ang misyon ni Rick ay wasakin lahat ng nabubuhay sa Final Land na isang absurdong utos na ipinag-utos ng isang maliit na nayon. Dahil sa mga mabangis na hayop na nakatakas mula sa Final Land, 2 beses nang dumanas ng trahedya ang mga karatig nayon at kahit maliit lang ang nayon, hindi rin nalalayo ang takot ng mga tao rito. Alam ng goblin kung sino ang tunay na target ni Rick at may mga bali-balita sa Final Land na may isang anak sa labas ang hari ng mga demonyo na kung totoo ito, ang kalaban ay kapareho ng lahi ng hari ng mga demonyo. Nagtaka ang goblin kung balak ba talagang harapin ni Rick ang anak ng hari ng mga demonyo mag-isa, biglang may lumitaw na ikatlong boses sa silid na ikinagulat ng goblin dahil ito ay si Krafnir, ang lumikha ng ikalimang uri ng soul arts na higit pa sa word arts. Gayunpaman ay nanatili pa ring may pagdududa ang goblin sa pag-iral ng anak ng hari ng mga demonyo, wala kasing tunay na ebidensya kung sino ito at habang sila'y nag-uusap ay bigla na lang lumitaw sa harapan nila ang isang pink na ooze. Hindi tiyak ni Rick at Krafnir kung ang nilalang na iyon at ang pink na ooze ang kanilang tunay na target, dahil wala pang sino man ang nakakita ng malinaw sa anyo ng kaaway. Nang makita ito ay agad na pinakilos ni Krafnir ang isang worm upang lumunin ang ooze, ngunit ang ingay na nalikha ay nakaalarma sa mga katutubong nakapaligid. Sa oras na iyon ay lumapit ang isang babae at nagtanong kung sino sila at bakit nila pinapatay ang mga katutubo ng walang dahilan. Nag-isip si Rick na baka ito na ang anak sa labas ng hari ng mga demonyo kaso itinanggi ito ng babae at ipinakilala ang sarili bilang To the Magic. 4 na taon na ang nakalilipas nang bumagsak ang lumang kaharian, muntik nang magpakamatay sa kawalan ng pag-asa ang pangalawang prinsesa kaso napigilan ito nito na bigla na lang lumitaw. Pinalakas nito ang loob ng prinsesa ay sinabing ang mundo ay hindi lang puro kalupitan, habang buhay pa ang isang tao at may walang hanggang posibilidad at nangako siyang darating ang hinaharap kung saan muli siyang makangiti. Napansin nito na ang tunay na katawan ni Krafnir ay wala roon kaya't hindi siya kayang masaktan ng kanilang mga atake. Tinanong ni Rick kung ano ang dapat gawin ngunit kahit ang laso ni Krafnir ay kayang pabagsakin ang paghinga at sistema ng nerbiyos ay walang epekto kay to. Nagbabalas ito na huwag na siyang pilitin dahil kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas ay mawawasak silang lahat. Gayunpaman kahit pinaputok ni Krafnir ang buong puwersa ng isang worm mula sa malayo na naging sanhi ng pagkawasak ng kalahati ng lungsod, hindi man lang nasugatan sito. Bahagyang nasira lamang ang kanyang damit dahil sa apoy at nang makita ito ay napagtanto ni Rick na wala siyang laban, kaya't sinubukan niyang makipag-usap ng maayos at ipinaliwanag niya na baka umatake ang hukbo ng hari ng mga demonyo sa mga nayon, at ang kanilang ginagawa ay para sa depensa. Ngunit itinuro nito na ang mga katutubo ay naghihintay lang ng tagapagligtas, maaaring makasakit sila kung pakakawalan pero hindi ito sapat na dahilan para sila'y patayin, dahil parehong mahina ang dalawang panig at pinili nito na tulungan ang mas mahina na sapagkat iyon ang tunay na kabayanihan. Sa puntong ito ay kusang isinuko ni Rick ang kanyang mga armas at lumabas na ang mga katutubo na kanyang binaril ay hindi papatay at humihinga pa ang mga ito. Hindi naman talaga nila layuning lipulin ang lahat at ang bayad mula sa isang maliit na nayon ay hindi sapat para umupo ng isang buong grupo ng bayaran na sundalo. Ang isa pa niyang kliyente ay ang Free City at ang misyon nila roon ay iligtas ang mga natirang buhay mula sa Final Land, kaya't kung wala nang matitirang nilalang ay natutupad na nila ang kontratang galing sa nayon at nang maunawaan nito ang sitwasyon, masaya siyang niyakap si Rick.
Alam ni Rick na pareho ang ginagawa ni Crafnir na ang mga nilamon ng worm ay buhay pa rin at nang tanungin niya kung ano ang plano nito, nalaman niyang nais niyang magtungo sa Aureatia at umaasa sito na si Rick na rin ang magdadala sa kanya roon. Ang Aureatia na kilala bilang pinakamalaking city-state ng sangkatauhan at tagapagdaos ng Royal Martial Contest, ang lugar na nais puntahan nito at hindi lang dahil sa kasiglahan nito, kundi dahil may isang babae siyang gustong muling makita roon. Samantala si Hiroto na isa ring bisita mula sa ibang mundo ay sa wakas nakaharap si Sentinel na nagpapakilalang siya ang hari ng mga demonyo. Alam ni Sentinel na si Hiroto ang nagbigay ng mga armas kay Kazuki. Ngunit ayon kay Hiroto na kahit wala si Kazuki ay tiyak pa rin gagamit ng ibang paraan ang Aureatia dahil para sa kanila at ang Free City na ang pinakadelikadong banta, sa kasalukuyang lakas militar ng Free City, sigurado ang pagkatalo nila at ang tanging maaaring tagapagligtas ay ang puwersa ni Hiroto. Ayon kay Hiroto ang lahat ng ito ay ayon sa kanyang plano at sa pagkakataong ito, gagawin niyang tindero si Sentinel ang mag-uupa ng lahat ng bayaran na sundalo sa Free City at sa digmaan laban sa Aureatia. Plano ni Hiroto na manalo nang hindi kailangang gumamit ng sarili niyang tropa. Plano rin niyang kontrolin ang mga negosasyon at ibigay sa mga bayaran na sundalo ang isang nararapat na larangan ng digmaan. Sa kasamaang palad ay hindi pinagkakatiwalaan ni Sentinel si Hiroto at bukod pa rito, kung lumabas sa publiko ang kanilang kasunduan na mawawasak ang lahat, maliban na lang kung mapatunayan ni Hiroto na isa siyang mapagkakatiwalaang kakampi. Buong kumpiyansa sa sarili ay kinuha ni Hiroto ang isang megaphone at humarap sa mga bayaran na sundalo. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang bisita mula sa ibang mundo at ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa kagandahan ng lungsod lalo na sa kawalan ng diskriminasyon sa lahi, kung saan iba't ibang nilalang ang lumalaban ng magkasama. Ngunit sinabi rin niyang sa Aureatia na nananatili pa rin ang suprema siyang pantao na kung saan pinapahirapan ang ibang lahi. Pagkatapos nito ay inilabas ni Hiroto ang mga musket at ipinaliwanag na ang mga ito ay gawa sa isang bansang pinamumunuan ng mga goblin na siya mismo ang tumulong paunlarin sa loob ng 69 na taon. Lumabas na hindi pala extinct ang mga goblin bagkus ay naging isang advanced na sibilisasyon sila na kayang gumawa ng mga baril. Sinabi ni Hiroto na ang lungsod na ito ay ang larawan ng hinaharap, subalit dahil sa banta ng Aureatia ay malapit nang mawala ang kaayusang batay sa pagkakaisa ng iba't ibang lahi. Hindi raw niya nais makipagtalo tungkol sa mga idealismo pero tiniyak niya na gaya ng pagligtas niya sa mga pinatalsik na goblin, ililigtas rin niya ang lahat ng naruroon at dahil dito ay inihayag niya na siya at ang legion ng mga goblin ay kakampi ng Free City. Nang mapansin ni Sentinel ang nangyayari at agad siyang sumubok na pumagitna ngunit huli na ang lahat, formal nang inihayag ni Hiroto ang pakikipagkaibigan sa Free City, nang hindi na kinailangan ang pahintulot ni Sentinel. Doon naunawaan ni Sentinel ang tunay na layunin ni Hiroto at wala na siyang nagawa kundi pumayag makipagtulungan, dahil kung hindi ay parang sinasalungat na rin niya ang buong lungsod at tungkol naman sa mga pangako ni Hiroto. Tanging nais malaman ni Sentinel ay kung gaano kalaki ang tsansa nilang magtagumpay. Sabi ni Hiroto ay gagamitin niya ang mga nasyonalista ng lumang kaharian bilang bitag o bilang bayad, pagkatapos ay ipinatawag niya si Zigita ang kanyang pinakakatiwalaang tagapayo, dahil nagsimula na ang pagpapatupad ng plano ni Hiroto. Ilang araw bago pa man matalo si General Hillness ng lumang kaharian sa kamay ni Rose Clay, patuloy pa ring lumalakas ang puwersa militar ng lumang kaharian at sa panahong iyon, ang hukbo ng ika-24 na general ng Aureatia ay nakaharap sa hukbo ng lumang kaharian sa pamumuno ni kanya. Ngunit di nagtagal ay nakatanggap ng ulat ang ika-24 na general na isang grupo ng mga bayaran na sundalo mula sa Free City ang papalapit. Akala ng general ay makikipag-alyansa ang mga bayaran na sundalo sa lumang kaharian, kaya't agad siyang nag-utos ng pag-atras sa kanilang pwesto. Sa kabilang banda ay inakala rin ni kanya na ang Free City ay sasagasa sa hukbo ng Aureatia bilang handog na pagbati, dahil dito ang biglaang pag-atras ng hukbo ng Aureatia ay naging perpektong pagkakataon para kumilos ang hukbo ng lumang kaharian. Plano niyang pangunahan ang kanyang hukbo sa pagtugis sa pamamagitan ng kagubatan, dahil hindi alam ng kalaban ang mga lihim na daanan roon ngunit pagkalabas ng hukbo ng lumang kaharian mula sa kagubatan, sila ay nawasak ng isang biglaang pagbaha na dulot ng sinadyang pagsira sa kanal at isang bagay na malabong ginawa ng hukbo ng Aureatia. Sa susunod na saglit na sunod-sunod na putok ng mga goblin gunman ang tumama sa hukbo ng lumang kaharian, at may isang mabangis na chimera ring nagbabantang nakatago sa paligid.
Sa ganitong paraan ay tuluyang nawasak ang hukbo ng lumang kaharian at matapos nito nakipagkita si Hiroto sa ika-24 na heneral at hayagang sinabi na naroon siya upang tumulong, nag-alinlangan ang heneral at tinanong kung bakit siya nakialam sa digmaan ng walang pahintulot. Ipinapaalala ni Hiroto na ang kanilang pagpupulong ay maaaring ituring ng Aureatia bilang hindi autorisadong pakikipag-ugnayan sa Free City. Sagot ng heneral ay eksaktong ganyang klaseng plano ang inaasahan niya mula kay Hiroto. Ngunit para kay Hiroto ay hindi ang katotohanan ang mahalaga kundi kung may puwang pa ba para sa paliwanag at negosasyon. Alam niya na may alitan sa loob ng Aureatia na isang grupo na sumusuporta sa reforma ng Royal Contest, at isa pang grupo na sumusunod sa reyna at nais panatilihin ang sistema sa pamamagitan ng bayani. Sinabi ni Hiroto na nais niyang suportahan ang reyna, at binanggit niyang nangangalap ng mga bayani ang mga heneral ng Aureatia. Ngunit paano kung ang bayani ay hindi lang iisang tao at paano kung may isang tao na kayang magtipon ng isang buong hukbo at sabihing siya ang tumalo sa tunay na hari ng mga demonyo? Napatahimik ang heneral at dahil alam niya habang dumarami ang humaharap sa hari ng mga demonyo, lalo lang silang nagkakapatayan sa isa't isa at dahil dito ay naniniwala siyang ang bayani ay dapat isa lang, ngunit hindi iyon mahalaga kay Hiroto. Kung ang isang bayani ay may suporta ng isang buong bansa at ang bansang iyon ba ay automatikong kalaban ng Aureatia, naisip ng heneral na ang totoong pakay ni Hiroto ay ang Royal Martial Contest. Dito ay humiling si Hiroto na bigyan siya ng 2 pwesto upang maisali si Zigita ang Goblin, at si Ozonezma at ito ang Chimera bilang mga kandidato para sa titulo ng bayani. 21 taon na ang nakakalipas, may 7 nilalang na tinawag na orihinal na mga bayani na si Alena the Benighted White Wind at ito ang tagapagdala ng banal na sibat at ito ang Ramzo the Star Map, ito ang tagapagpaunlad ng medikal na teknolohiya. Si Lam-Eli the Poisoned Ground at ito ay itinakwil ng mundo, si Izek the Chromatic na nagpakilalang hari ng mga demonyo at Yugo the Moving Decapitation Blade na isang assassin mula sa ibang mundo, at si Neph the Nirvana ay ang makapangyarihang mandirigmang Lycan. Si Frolic the Heaven na isang dalubhasang mamamana, sila ang naging pag-asa ng sangkatauhan upang talunin ang tunay na hari ng mga demonyo, ngunit nang sa wakas ay humarap sila sa hari ng mga demonyo ay nagulat silang makita na isa itong batang estudyante na nakauniporme. Walang isa man sa kanila ang nangahas na unang umatake at sa kalaunan, si Izek ang unang umatake gamit ang kanyang tentacles ngunit tumigil ito bago pa man tuluyang tumama sa hari ng mga demonyo. Napagtanto ng grupo na wala namang ginagawa ang hari ng mga demonyo, ang tunay na pumipigil sa kanila ay ang sarili nilang takot. Iniabot ng hari ng mga demonyo ang isang panulat kay Yugo, na dahil sa takot ay sinimulang saktan ang sarili. Sunod-sunod na rin ang pagkakagulo at si Frolic ay pinatay ni Alena at si Ramzo naman ang pumatay kay Lam-Eli. Sa isang iglap ay tuluyang nalipol ang 7 bayani at sa kasalukuyan sa Free City ng Sentinel, tanging si Hiroto lamang ang nakakaalam na ang hari ng mga demonyo ay isang bisita mula sa ibang mundo. Lahat ng nakaalam sa lihim na ito ay pinatahimik ni Sentinel dahil kung mabunyag ito ay maaaring mabaligtad na naman ang buong mundo. Hindi nagdalawang isip si Hiroto na sunugin sa alabok ang lihim na iyon. Samantala ay nagkakampang sa labas sina Yuno at Sojiro at nagtanong si Yuno tungkol sa mundong pinagmulan ni Sojiro, kaso ni siya mismo ay hindi rin sigurado at ang tanging alam niya ay ang kanyang orihinal na mundo ay nawasak ng isang nilalang na nagngangalang Sheki. Habang nagaganap ito at nagsagawa ng overnight meeting ang mga heneral ng Aureatia, alam nila na si Hiroto ay palihim na nakapasok sa martial arts tournament ng Aureatia. Hindi lang siya sumuporta sa isang kandidato para sa bayani kundi itinataas pa niya ang buong Free City bilang isang bayani rin. Para sa ika-28 na heneral hindi raw sila dapat makialam dahil ang Free City ay kalaban ng Aureatia at kung papaboran pa nila ang grupo ng reyna, maaapektuhan ang mga reforma at bagaman tiyak ang tagumpay ng Aureatia kung sakaling sumiklab ang digmaan. Wala na silang sapat na yaman upang pamahalaan ang natalo na panig. Sang-ayon si Rose Clay na payagan si Hiroto na manirahan sa Aureatia at bigyan ng pagkamamamayan ang mga bayaran na sundalo, at panatilihing gobernador si Sentinel sa Free City at kahit tila pag-anyaya sa isang lobo sa loob ng bahay at ang tunay na layunin ni Rose Clay ay putulin ang kapangyarihan nila at panatilihin si Hiroto sa loob ng Aureatia bilang isang bihag. Dahil si Hiroto ang pinagmumulan ng pondo ng digmaan ng Free City. Habang kinokontrol nila ang isa't isa ang huling salpukan ay magaganap sa Royal Martial Arts Tournament,
Samantala isa-isa nang dumarating sa Aureatia ang iba pang kandidato para sa bayani. Ang unang dumating ay sina Kiazuna at ang kanyang golem na si Mestelexel. Sito naman ay ipinakilala ni Krafnir kay General No. 7 at gusto niyang malaman kung maaari siyang makaharap si Reyna Zephite kung siya ay mananalo. Sa kabilang banda ay natagpuan ni Xehanort si Alice at binanggit niya na nagkita na sila noon sa Sand Labyrinth. Dahil nandito na rin siya ay naisip niyang batiin si Alice ngunit walang reaksyon si Alice na tila hindi na siya naaalala, pero laking gulat ni Alice nang biglang banggitin ni Xehanort ang tungkol kay Toroa, ang demonyong mandirigmang tagadala ng espada na umano'y pinatay na noon ni Alice pero ngayoy kumakalat ang tsismis na nakarating na rin ito sa Aureatia. Hindi nagpakita ng pagkabahala si Alice para sa kanya kung hindi kayang humarap ni Toroa ay peke lang siya. Subalit para kay Xehanort at naniniwala siyang baka sobra ang lakas ni Toroa at kung sakaling sumiklab ang labanan, maaaring madamay ang mga inosente. Habang pinag-uusapan nila ito muling nakaharap ni Toroa si General No. 22, ngunit isang grupo ang nagtangkang nakawin ang Demon Sword ni Toroa, dahil naniniwala silang peke siya at kahit pa naroon si General No. 22 ay hindi natitinag ang mga umatake. Natapos ang labanan sa kompletong pagkawasak ng grupo ng mga sumalakay, matapos nito ay nagbago ng isip si Toroa at nagtanong kung ang pagsali sa Royal Martial Arts Tournament ay makapagdudulot sa kanya ng pagkamamamayan sa Aureatia. Samantala ay muling nilapitan si Kuro ni Lena mula sa Obsidian Ice na umaasang babalik siya sa organisasyon, ngunit nang marinig niyang patay na ang dating leader at si Lin Ares na ngayon ang namumuno, wala siyang balak bumalik at lalo na't hindi rin siya papapanig sa Aureatia. Ibinunyag ni Lena na may tangkang pag-atake si Aureatia kay Kuro pero hindi man lang pamilyar sa kanya ang mga umatake, dahil dito ay hinarap niya si Lena upang alamin kung mula ba sa loob mismo ng organisasyon ang atake pero wala raw alam si Lena tungkol dito. Kaya't nagpa siya si Kuro na umalis, lalo na't na-inject na niya sa sarili ang serum na magpapalaya sa kanya mula sa kontrol ni Lin Ares. Samantala ay pinagsisisihan ni Frey na hindi niya naalis si Kuro noong mas maaga, dahil kung mabawi ni Kuro ang tinatawag na Heaven's Eye ay kaya nitong ibisto ang bawat kilos ng organisasyon. Inisip niyang baka mapilitang magtrabaho si Kuro para sa Aureatia at kung ganoon, kailangan nilang humanap ng maaring gamiting alas laban sa kanya upang muling makontrol si Kuro. Sa kabilang panig ay sinabihan si Kuz na hindi pa huli ang lahat para umatras. Isiniwalat na hindi naman talaga paghahanap ng bayani ang layunin ng Aureatia kundi kung sino ang makaliligtas hanggang sa huli. Ngunit hindi balak umatras ni Kuz at umaasa siyang makikita niya ang kanyang junior sa Royal Martial Arts Tournament. Hindi nagtagal si Yuno na nasa Aureatia ay nakilala si Millie at ang dambuhalang lalaki. Napagtanto niya na ang lahat ng makapangyarihang nilalang ay dumating na roon na kabilang si Sojiro, na dinala niya mismo upang patayin sa paligsahan. Biglang nabuwal ang isang punong kahoy sa gilid ng kalsada matapos tamaan ng karwahe na dumaan, buti na lang at naagapan ni Millie si Yuno kaya't hindi siya nasaktan. Dumaan din si Kia at nang makita niyang nadurog ang kanyang mga prutas at ibinigay niya ang sarili niyang bunga kay Yuno, sabay sabing huwag na siyang mag-alala dahil kaya na niyang ayusin ang lahat. Samantala matapos makuha ni Shock ang pwesto ni Kazuki ay nakaplano na siyang umalis mula sa Free City. Nagulat si Sentinel kung bakit hindi siya tumutuloy sa Final Land kung ang tunay niyang layunin ay makahanap ng mga bakas tungkol sa bayani. Tinanong pa niya si Shock kung natatakot ba siya.